Inaasahang mararatipikahan na ng Kamara ang panukalang 2026 national budget bago sumapit ang Pasko. Si Melales Mora sa report. Walang banta sa liderato ng Kamara. Yan ang iginiit ni Parañaque City 2nd District Representative Brian Yamsuan bilang tugon sa lumabas na ulat na may mga kongresista umanong nagbantang babawiin nila ang kanilang suporta kina House Speaker Faustino Boji III at Majority Leader Sandro Marcos kapag hindi nasunod ang kanilang mga hiling ukol sa panukalang 2026 national budget. Ayon kay Yamsuan, intriga lamang ang kumalat na ito. Committed kami sa leadership ni Speaker Boji D, and we will be as one in our chamber to ensure that talagang itong maayos natin itong national budget. Nangyayari lang naman itong mga intriga to because of the nangyayari sa budget. Pero at the end of the day, we are committed to the leadership of Speaker Boji D. Sabi pa ni Yamsuan, katatapos lang din ang kanilang pulong kasama si Speaker D at isa lang daw ang naging bili nito hinggil sa 2026 budget proposal. To finish the budget as early as possible. Kumaga, wala nang delays. Yun ang binigay sa aming instruction. And ang sa atin naman dito, di ba, ang pinaglalaban natin talaga yung matuloy itong budget natin para hindi maapektuhan yung ekonomiya natin. Una nang iginiit ni House Committee on Appropriations Chair Micaela Swansing na target nilang maratipikahan ang panukalang pondo bago magpasko. Gusto po namin araw-araw kasi napaka-tight po nung timeline natin. Kailangan po natin matapos. Ang target po natin ma-ratify yung budget ng December 22. At para po mangyari yun, kailangan po talaga araw-araw tuloy-tuloy po tayo. Habang hindi pa tuluyang naisa sa batas ang budget bill, ang ilang kongresista patuloy naman ang paghahain ng iba't ibang mungkahi. Si ML Party List Representative Laila De Lima muling iginiit na hindi lang dapat bawasan, hindi lang dapat i-zero, kundi dapat ay tuluyan ng tanggalin ang unprogrammed appropriation sa panukala. Habang si Gabriela Party List Representative Sara Ilago naman, kinontra ang itinutulak na taas pondo para sa medical assistance to indigent and financially incapacitated patients program o MAIFIP funds dahil pinapalakas lang umano nito ang patronage politics. May tugon naman dyan si Yamsuan. Hanggat di natin ma-perfect universal healthcare system natin, we have to put in a mechanism naman na pwede naman natin matulungan yung mga kababayan natin na nakatira dun sa mga lugar na nahihirapan din sa pagbabayad ng kanilang mga gamot at saka pang ospital. So sa amin, we perfect the system first and then you take out unti-unti yung mga ganyang programa, we are good. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.